Hi guys! Welcome back sa panibagong video. So for today's video, ito na po ang huling araw natin para sa Halloween special series at pagbibigay ko sa inyo ng mga kwento ng PNHS Horror Stories. So, meron tayong dalawang kwento. Yung isa is hindi po kwento. Yung isa po ay another overthink na naman guys sa inyo na iiwan ko sa inyo. So, and isa is kwento. So, bago tayo magkwentuhan, ay may tatanong na ako sa inyo. Naranasan nyo na ba yung makita yung sarili nyo na parang nakakatakot? In another word, doppelganger. Naranasan nyo na ba yun? Yung nakita nyo yung doppelganger nyo? Ako kasi hindi. Pero sabi-sabi daw, kabaliktaran daw to ng pag-uugali. At kabaliktaran din daw ito ng physical appearance. Ito daw ay parang may sa demonyo. Okay? So, ako hindi ko pa nakikita, pero sana naman ay hindi ko makita. Baka kami pang dalawa baka siya pa yung matakot sa akin. Anyways, kidding aside guys, so simulan na natin tong kwentuhan na to guys. Kaya ako natanong sa inyo yun dahil may connection ito sa susunod sa pang-apat natin na kwento, which is ang doppelganger. So simulan na natin ang kwento na to, so let's go. Doppelganger. Nangyari to nung grade 7 pa lang ako, bali last year. So, guys, itong kwento na to ay pinost pa nung 2020. So, 2019 yung niya na to, experience. So, 2020 siya pinost and sinabi niya na 2019 to. May contest kami sa USP noon. Nagpa-practice kami sa bagong building. 4th floor, second to the last na room. Syempre, wala pang nagkaklase doon kasi nga inaayos pa lang, kaya doon kami nag-practice. Sa kabilang dulo is yung isa pang grade 7 na section 1. Naman bale, kasama din sila sa contest. Tapos kami, dahil medyo napaperfect na namin, so nagpapahinga muna kami. Tapos pumunta kami sa kabilang dulo para tignan yung section 1. Tapos syempre, sa dulo ng hallway nun, may bintana. So sumilip kami doon at pinonood yung grade 9 na nagpa-practice din. So nung medyo tumagal na kaming nagpapahinga, may nagyaya na sa amin na bumalik na sa room na pinagpa-practicean namin. 6 kaming girls nun. Tas ayun, sabi ko, uy tara na, nandyan na si ma'am. Kasi nga, nakita ko si ma'am na pumasok na dun sa assigned room namin. Tas sabi nung isa namin ka-member, oo na, tara na. So ayun, patakbo kaming bumalik. Tas pagbalik sa room is walang tao. So nagtaka kami kasi 3 ata sa amin or 4 sa amin ang nakakita na pumasok si ma'am doon sa room na yun. Tas ayun, di medyo kinabahan kami. Kasi yung nakita namin is parang si ma'am. ESP talaga, like yung suot ni ma'am is ganun na naka-white polo, na may blue, na naka-jeans, tas nakalugay. Ganun yung suot ni ma'am nung araw na yun. Tsaka sabi niya bago daw mag-start ay pupuntahan niya kami to check our performance ganun. So ayun, di mo na kami masyadong pinansin, pero syempre, natakot na kami, tas nag-practice na lang ulit kami. Tas nung nasa AVR na kami, nung nakita namin si ma'am, ay tinanong namin agad kung pinuntahan niya kami. Tas sabi niya ay hindi daw. Kasi daw masyado siyang busy, kaya di na daw niya kami napunta. Nung sinabi niya yon sa amin, nagtingin kami, tas syempre natakot. Lalo diba, yun lang naman ang kwento nila. So, it's a short, so yun lang ang karanasan nila. So, ako kasi hindi ko pa narinig yung doppelganger. So,
Itong karanasan nila is siguro itong nag-post na to siguro ngayon ka-grade ko rin, grade 11. So, I don't know. So, we proceed to the next story. Ito. So, ayan. Dahil super ikli lang ng ating video ng unang kwento, guys, i-extend natin to sa dalawang kwento. So, 3 kwento ngayong araw nito. At saka, last day na rin to, kaya para sa inyo to, guys. So, before natin i-start yung pangalawang kwento, naranasan nyo na ba yung yung JS or senior high prom? Malamang sa inyo naranasan nyo. Ako kasi hindi ko naranasan ngayon. Hindi ko pa nararanasan ngayon. I'm grade 11 as of now. Ayan. Sa mga nakaranas niyan, para sa inyo tong kwento na to. Ito guys, so let's go. Horror meets at PNHS mean this might be the reason why the junior and senior prom in PNHS was stopped. Hi, this story was told by my senior when I was in high school and a member of 4th graders. I am now graduated, so medyo matagal na. And disclaimer, hindi ko sinasabi to, I just wanna share. Sabi niya dito. Yung senior ko sa 4th graders, naabutan niya yung last JS prom, wala kaming ginagawa kaya kwinento niya sa amin yung possible na dahilan kung bakit pinahinter ni Mr. Agustin ang JS prom. Usap-usapan daw nung panahon nila na tuwing JS prom, dun naglalabasan ang mga multo ng mga namatay from the past JS proms. In curiosity, nung patapos na yung JS prom, merong 3 male students na pumunta sa 4th floor para mag-host hunting. Nung nandun na sila, they all said na meron silang nakita na hindi sila pwede magkaroon. 3 silang nakakita ng mga iba pang tao na nakagawn at nagsasayaw din sa loob ng room. So it seems like nakiki-party din sila in the run ng JS prom. Pero nandun lang sila sa room. In response, syempre nagmadali silang lahat, bumaba sa sobrang tao. Days after nabalitaan na sinugod daw sa ospital yung mga students na nakakita ng mga sumasayo na Then yung senior ko was a good friend of them kaya naikwento din sa kanya. So guys, ayan lamang yung pangalawang kwento. So guys, may tatanong ako. Magjo-join pa rin ba kayo sa JS or senior high prom kapag may mga ganitong bagay? For me, as of kung hindi pa ako naniniwala, siguro sasali pa rin ako. Kaso mahal. Okay. So, guys, ayan. Yun lamang yung pangalawang kwento natin. So, proceed na tayo sa pangatlo. Hindi to kwento, guys. So, ito ay another what if na naman. Another overthinking na naman, guys. Para naman dun sa mga religious na people like this. So, we will start the last not stories. Sige, stories. Okay. Last stories. Ayan, guys. So, nagbabalik tayo dito, guys. So, ito, guys, ay pangatlo at huli nating kwento sa araw na to at sa taong ito. We will continue this next year again, guys. Pero abangan nyo next year, hindi lang siguro kwento na ang gagawin natin, siguro may twist to. Guys, so eto na nga pa. Eto na ang pangatlo, guys. Okay. So, nasabi ko dun sa unang video natin na dati daw ay naranasan natin yung dati na yung school natin.
Yung ibang school ay sinasabi na dating libingan daw, dati daw sementeryo, which is yung iba is totoo, maybe, totoo. Pero yung iba is parang joke-joke lang siguro. Pero isa to sa mga pwedeng mag-what if. Pwedeng magpa-overthink sa inyo. Lalo na dun sa mga matatakotin na tao. Okay? I will discuss this, guys. Coffin-shaped school. Ayun po ang title ng last na kwento natin. This is the only image na nag-iba na nga lang yung left wing ng building. Pero year 2014, nang may rumors na kumalat, kaya madaming nangyayaring kababalaghan sa school ay dahil sa coffin shape like ng buong PNHS me. Di lang sa Paranaque, kundi napasama din ito sa iba't ibang page na rumors about coffin shape daw ang PNHS and dati daw itong sementeryo. And yun. Guys, naniniwala ba kayo? Kasi malay natin na hindi ko naman sinasabi na hindi ko naman sinasabi na hindi totoo, pero malay lang natin na coincidence lang to. Coincidence lang yung nangyari, di ba? So, ayan, binabawas ko na yung what if sa inyo. So guys, ayan, yun lamang ang ano natin, guys. So, uling tanong ko sa inyo. What if hindi lang ito coincidence? Hindi lang ito naging ganyan lang yung bugis. Ipakita ko ulit sa inyo yung map. What if na ganyan? Maraming salamat sa lahat ng mga sumuporta dito sa 3 araw natin na Halloween special series, guys. Thank you so much, guys. At magkita-kita ulit tayo sa susunod na video, guys. We will back on a normal vlogs, guys. So, makikita nyo ulit yung aking mga classmate, guys, sa mga susunod na araw, guys. Guys, maraming salamat sa pagnood ng video na to at sana naman na nag-enjoy kayo. At kung nag-enjoy kayo, huwag mong kalimutan i-like at i-share sa lahat ng katrabaho. Mag-subscribe ka na sa aking channel, Brian PH, sa lahat ng mga kaibigan ko dito sa YouTube. Yan, guys, maraming salamat, guys, and happy Halloween sa inyo dyan, guys, and magkita-kita ulit tayo sa susunod na video, guys. Bye, guys!